we're live. Okay, and good morning po sa ating lahat and welcome back to my channel. And sa episode po na ito, ipakita ko po sa inyo ang kumpletong nagawa na double roofing. Ano po? At ayan po, nakumpleto na yung double roofing natin. So since 2022, ayan, from the start na nakapag-vlog ako ng container house namin. Ayan, nakumpleto na po yung double roofing natin. Ayan po. Ayan, ipakita ko rin po ang mga updates o yung maintenance updates. Okay, check natin yung mga may napansin kasi ako na hindi maganda sa container house. Ano po yung sabihin na nating flaws ng pagkakaroon ng container house. Ano po yan. Anyway, ito na po ang magandang balita sa atin at nakompleto na po ang ating nakompleto na yung double roofing na project. Ano po. Ayan. Ito po yung sa likod ng aming container house. Ayan. Ayan. I-tour ko po kayo. Ayan. Okay. Nagpa-overhang tayo dito para hindi maulanan yung AC natin dyan. Okay. So nakompleto yung double roofing na siguro yung susunod na ipagawa natin yung tatakpan na lang yung sa para hindi makapasok yung mga ibon or okay. Anyway, wala namang maninirahan dyan na hayop kasi napakainit dyan sa taas, pero for aesthetic reasons na rin ipagawa ko yung para matakpan po yung sa taas na at doon din sa may gilid niya gilid na rin. Okay, alright. And then ang isa sa mga flow na nakita ko po ay dito sa may ilalim po, ilalim ng container house. Yan, so tayo sa ilalim dito. Ayan. Okay, naluluma. Tingnan mo ito, hindi buo yung tunog niya, samantalang dito buo. Ibig sabihin may crack na dito o nabawasan na. Okay. Dahil na rin siguro sa kalawang, kahit nilagyan mo na ng primer, kinakalawang pa rin. Siguro ibang primer lang ang gagawin dito. Ayan, matututo tayo sa bawat pagkakamali. Po ito kasi nung yung carpentero ko nilagyan na itong yung kulay kulay gray na ba ito, epoxy primer. Ayan, nilagyan niya ng epoxy primer dun sa mga tubular dun sa bubong. Ito yung sobra ko na tubular. Gagawin ko ngayon dyan, ilalagay ko ngayon dito sa gitna. Po,
Lalagyan ako ng gitna. And then ito siguro tanong ko sa supplier ko kung pwedeng bumili sa kanya nung frame lang. Ano po? Frame lang, wala nang wall kasi okay naman na, may wall naman na. Lalagyan ko na lang ng ayun yung sa flooring niya, ayan, yung tubular sa flooring and then tubular din sa para sa kisame. Okay, tapos tatakpan na lang, gagawa na lang ng paraan. Okay. Subukan ko kung pwedeng bumili lang ng frame lang po. Kasi frame lang naman ang nakita kong matibay ayan. Solid Pero yung sa ilalim, I don't know, parang substandard ang binigay sa atin. Ito buo. Buo pa. Ito hindi na rin yata. Malalaman mo rin hindi na rin buo yun. Ito buo pa. May mga depekto sa ilalim. Ayan. Ayan siya. Ganon din sa kabila. After kailan ko ba nabili? 2022, January 2022. Ngayon ko lang nakakitaan ng floss dito sa may tubular niya. Ito buo siya. Buo. Meron na rin hindi siya buo. Buo pa. Ayan. After 3 years doon ko pa lang makitaan ng doon pa lang natin makitaan ng flow. Ito yung sa C1, yung extension niya na overhang. Ayan. Natatakpan na ngayon yung AC natin. Ayan. Ayun, ang kagandahan lang ng double roofing is nabawasan yung init, tapos nabawasan din yung ingay kapag umuulan. Halos hindi mo na marinig o halos hindi mo na malaman na umuulan kapag may double roofing ka, ganyan. Ayun. Tapos may nakita rin akong flow doon sa bubungan. I-anoin ko set up ko muna yung ladder natin. Okay, na-set up na natin yung hagdanan. I-check natin yung bubungan. Ayan. Ito yung nakita natin. Buti na lang pala na double roof na natin. Ano po? Kasi tignan nyo kinain na ng kalawang yung bubong ko. Nabutasan na. Butasan na siya. Ayan. Kaya kung magpa-gawa o bumili ng container house, isama nyo na sa budget ang pag double roofing ninyo. Okay? So anong gagawin ko rito sa I don't know yet kung anong gagawin ko dyan. Siguro palitan itong bubong. Ngayon lang remedyo ko muna. Palitan tong bubong. Pero itanong ko muna sa tanong ko sa carpentero ko anong suggestion niya. Ayun. Okay.
Mabuti na lang na agapan ano po, bago magtag-ulan na ipakabit na natin tong double roof natin. Ayan. Ayan, laki na ng sira, laki na ng uka. Ayan, hindi na tayo matuluan sa loob ngayon yan kasi may double roof na. And then nakabawas sa init, nakabawas din sa ingay ng ulan. Ayan, yun nga lang, kalaban natin ay kalawang. Ganun din sa kabila, pero hindi naman masyadong doon damage sa kabila, walang butas naman na nakitaan. Naagapan yan kasi yan ang una kong pinagawa, yung C1 muna. Pero may may mga kalakalawang na rin yung bubong. Ayan lang. Okay, so napakita ko na yung yung dalawang flaws na nakita natin, yung kalawang sa ilalim niya, yung sa may tubular, and then yung kalawang din dun sa bubong mismo, yung bubong mismo ng container house. Okay, ayun siya. And then pakita ko rin tong yung kabuuan. Akyat tayo dito sa ginawa kong scaffolding dito. Ito yung bahay ng magulang ko. Nasa abroad na yung nanay ko, and then si tatay ko naman ay namatay na. Mga kapatid ko ay wala na rin dito, hindi na nakatira dito. Ayan, kaya ako na lang ang nag-aasikaso ng bahay dito. Kapag umuwi ako galing Kalinga, ayan, naasikaso ko yung bahay, tapos itong property na rin Okay, anyway, akit tayo. Pakita ko itong bubong. Medyo mataas na nga lang ang araw, kaya against the light na siya. Anyway, sana makakuha pa rin ako ng magandang view. Akit pa tayo. Titindig lang. Ayan. Yan yung kabuuan ng double roof. Okay. Pag magkaroon uli ng budget ay paggawa ko na itong gitna. Yun lang talaga ang what do you call, yun lang ang nakita kong ito muna yung progress na may pakita ko sa inyo. Ayan. And then yung maintenance check na ginawa natin, yung sa bubong, and then yung sa ilalim niya. Okay? So, ang advantage lang na nakita ko na yung kung bakit natin pinataas yung yung
container house para may access tayo sa ilalim at nakikita na rin natin yung ilalim na rin po for maintenance check, kesa naman sa yung napakababa ng ng container house mo na nakapatong sa mababaw na pedestal po, hindi natin makikita yan, hindi natin ma-check yung ilalim for maintenance. Kaya in a few years makikita mong madi-deteriorate din yung container house mo kung hindi mo naagapan yung niya, yung flaws niya, kung hindi mo na pa-maintenance agad po, hindi mo nakikita. Ayan. Okay, and sige, baba na po tayo. Check. Baba na tayo. Ayan, ito yung binabanggit ko sa taas na dapat sana yung pedestal is mataas para makikita mo rin yung ilalim niya, na check mo rin, na maintenance check mo rin. Okay? Para kung may makita kang flow, mapapalitan mo. Okay? Ayan. So kapag meron kayong balak na magpagawa o bumili ng container house, ganoon na lang po muna ang gawin ninyo. Pataasan mo yung pedestal. Ayan, tapos magpa double roof kayo, and then every now and then mag maintenance check po kayo. Okay. Okay, ito yung pet namin, si Digong. Very loyal friend of ours. Nagbabantay siya palagi dito. Dito siya natutulog Binabantayan na kami sa gabi dito sa platform. Ayan. So ayan, yun lang po. At sana ay may nakuha kayong idea sa ginawa kong pagpapa double roofing. Ayan, and then dun sa ginawa kong maintenance check niya. Ayan, para meron din kayong access sa sa mga sa ilalim, sa bubungan. Ayan, maglagay lang po kayo ng access at luwagan nyo lang po kung balak nyo magpatayo ng container house na gaya ko po. And then yun lang talaga ang ang kalaban ng container house ay kalawang. So kalawang at init po, yan ang kalaban niya. So yun lang po muna. Yun lang po muna ating updates or maintenance updates, ayan, ng ating container house. Okay, and see you again on the next vlog. Sana marami kayong natutunan po, nagkaroon kayo ng idea sa aking ginagawang pag maintenance at pag improve ng aming container house. Yun lang po, maraming salamat, bye bye.